Bago pa lang makapag-debut si Trae Young dito sa Wizards, nauna pang ma-eject siya. Okay na rin kaysa bago pa lang makapag-debut ma-injured agad. Pumasok kasi sa loob ng court itong si Trae Young at nakipagtalo pa sa mga official. Doon siya nabigyan ng technical at na-eject din sa game. At least nadala niya mula Atlanta papuntang Wizards na isa pa rin siya sa notorious na player pagdating sa mga referee. Based din sa report, si Trae Young maglalaro sa Wizards versus dito sa Utah Jazz Friday PH time. Wala na rin naman kasi kahit maglaro si Trae Young, hindi na rin naman aabot ng top 10 ng Wizards. 16 wins pa ang lamang ng Hornets at meron na lang 22 games ang Wizards sa ngayon. Hindi pa nalalagyan din ng letter X sa standing yung Wizards dahil meron pang 22 games. Kaya maglalaro pa rin si Trae Young para mabago ang isip ni Anthony Davis dahil hesitant pa rin siya magstay sa Wizards. Sa mga status kasi sa website, nakalagay na si AD na out for the season. Pero based sa GM ng Wizards noong February 9 after din ng trade, maglalaro pa rin si Anthony Davis ngayon. Dahil pinaliwanag na rin kay AD kung anong gustong mangyari ng team for next season na makikipag-compete sila. Based din sa timeline, dapat mauuna na makalaro si AD kumpara kay Trae Young dahil January pa siya na injured. 6 weeks ang binigay na timeline dati plus 2 weeks pa. Wala pang binibigay na medical clearance kay Anthony Davis at hindi rin naman kasi siya nagpa-opera ng kanyang kamay. Kaya di umano maglalaro si Trae Young para maengganyo na maglaro din si Anthony Davis ngayong season sa Wizards at doon makapag-decide ang team kung anong gagawin kay AD pagpasok ng off-season. Ito ay kung iti-trade ba siya or magi-stay pa rin sa Wizards, pero parang ang gusto ni Anthony Davis nun pa ay magpalipat pa rin ng team pagdating ng off-season. Dito rin yung nakakapagtaka kay Anthony Davis dahil gusto niyang maupo na lang buong season nung napunta siya sa Wizards. Pwede kasi siya magpa-opera sa non-shooting hand niya, ligament kasi ang tinamaan dun. Kaya hindi niya pina-opera dati sa Dallas dahil sinat down niya yung report ni Sham. At ang target niya kung matitrade man siya, makakalaro pa rin siya this season. Kaso sa Wizards siya napunta. Kung naoperahan din kasi si Anthony Davis sa Dallas, shutdown na rin siya buong season. Pero ngayon sa Wizards, makalaro man si Anthony Davis, hindi rin heavy minutes. Baka rin ma-injured kung sakali. Sinabi rin naman ng Wizards na limited minutes lang palalaroin si Trae Young, at least 20 minutes or kaya until first half lang ng game. Kay AD naman nakakasama na siya sa practice pero walang indication na maglalaro pa rin siya sa ngayon. 2 weeks din ang binigay sa kanya bago i-re-evaluate. Mukhang may papalit naman ngayon na big time flopper dahil si Nikola Jokic ang tinawag ngayon na flopper sa NBA. Yung kay SGA naman ibang kategory yun, mukha yung nagpa-flop. At tanging si SGA lang ang nakakagawa nun. Si Jokic natututo na rin mag-complain sa mga referee. Kapag nag-flop kasi si Jokic para daw tinitira ng sniper. Versus Utah Jazz, nagkaroon si Nikola ng nasa 11 or 12 free throws. Napagkamalan niya pang kabayo si Keyonte George, sinakyan ni. Kahit yung mga fans nagtataka rin kung flop ba yung ginagawa ni Jokic or basketball IQ lang yung ginagamit niya. Last playoffs, kinall out na rin siya ng mga analysts regarding sa pag-flop niya. Ang meron kasing lisensyang mag-flop sa NBA katulad ni SGA dahil hindi siya nagrereklamo sa mga referee. Si Jokic parang takot sa kanya yung mga official. Meron kasing isang clip dati na sinigawan niya yung referee dahil mali yung pagkakabigay ng bola sa kanya sa free throw area. Hindi rin kasi nabibigyan basta-basta ng technical si Jokic kapag nagpa-flop. Dahil meron mga flopper na kapag sobra na yung acting tapos hindi natawagan ng foul, diretso magrereklamo. Si Jokic, hindi. Magpa-flop siya, uulitin lang niya ulit kapag hindi tinawagan ng referee. Kaya yung Utah Jazz napakamot na lang sa ulo. Mukhang ginagamit lang din ni Nikola Jokic yung basketball IQ niya. Hindi rin kasi maiisip na flopper lang si Jokic nang walang dahilan. Tinawag din kasi ng iba mga analyst na giraffe on ice yung mga flop ni Jokic. Dahil ang tinatarget niya para gawa ng flop yung maliliit na player na parang majority naman ng mga player sa NBA mas maliit sa kanya. Ipinagtanggol din ng iba mga fans itong si Nikola dahil sa sobrang lakas ni Jokic, galing ba naman sa mundo ng mga halimaw sa Dark Continent, kailangan niyang ibenta yung mga physical na ginagawa sa kanya para pumito yung mga referee.
Nasa 17 games lang so far si Jokic na meron 10 free throws and more. Umangat din ang kanyang free throw average mula last season na 6.4 per game na ngayon naman almost 8 free throws per game. Tumaas din ang free throw attempts nitong si Nikola Jokic na ngayon nakagrupo na siya kay SGA bilang foul baiter na nakakakuha ng foul and free throw sa game.